Magandang araw, maligayang pagdating sa refleksyon natin ngayon. Kung nasiyahan ka sa aming nilalaman, siguraduhing i-like at i-share ang mga video sa mga taong mahalaga sa iyo. Kailangan nating ipalaganap ang mga babala tungkol sa mga huling araw sa pinakamaraming tao hanggat maaari. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na refleksyon. Ang gabi ay tila tahimik, ngunit sa katahimikan nito ay may bigat na hindi maipaliwanag. Ang kasaysayan ng mundo ay hindi lamang kwento ng mga imperyo at digmaan. Ito ay kwento ng katapatan, kwento ng pagsamba, kwento ng pagpili. Sa huling yugto ng kasaysayan ng sangkatauhan, dalawang tanda ang lilitaw sa harap ng buong mundo. Hindi ito simpleng simbolo, hindi rin ito basta relihiyosong debate. Ito ay magiging malinaw na paghihiwalay ng sangkatauhan. Ang isa ay ang tatak ng kapangyarihan ng lupa. Ang isa ay ang tatak ng autoridad ng Diyos. Sa pagitan ng dalawang ito, bawat kaluluwa ay kailangang pumili. Hindi ito bagong labanan. Matagal na itong nagsimula. Noong unang tanungin sa langit kung sino ang tunay na may karapatang sundin, ang parehong tanong ay muling babalik sa lupa. Sa mga pahina ng propesya, ang babala ay malinaw. Hindi ito ibinigay upang takutin ang tao, kundi upang gisingin siya mula sa espiritual na pagkakatulog. Sa kanyang aklat na Ang Dakilang Kontrobersya, isinulat ni Ellen White ang mga salitang ito na tila umaalingaw-ngaw sa buong kasaysayan. Ang Sabat ang magiging malaking pagsubok ng katapatan sapagkat ito ang punto ng katotohanan na lalong pinagtatalunan. Sa simpleng pangungusap na ito, ipinakita ang sentro ng huling krisis. Ang pagsubok ay hindi lamang tungkol sa ritual o tradisyon. Ito ay tungkol sa autoridad. Sino ang may karapatang magtakda ng araw ng pagsamba? Ang tanong na ito ay tila maliit sa mga mata ng mundo. Ngunit sa langit, ito ay tanda ng katapatan. Ang Biblia ay matagal nang nagsalita tungkol sa isang tatak na ilalagay sa mga lingkod ng Diyos. Sa Apokalipsis 7:3 ay mababasa, "Huwag ninyong pinsalain ng lupa hanggang sa matatakan namin sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos." Ang tatak na iyon ay hindi nakikita ng mata ng tao. Ito ay nakaukit sa budhi. Ito ay tatak ng katapatan sa kautusan ng Diyos. Sa kabilang panig, ang isa pang tanda ay lilitaw, isang tanda ng kapangyarihang nagtatangkang baguhin ang ipinag-utos ng may lalang. Muli, nagbabala si Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya. Kapag ang pangingilin ng linggo ay ipinatupad ng batas at ang mundo ay maliwanagan tungkol sa obligasyon ng tunay na sabat, kung gayon sino mang lumabag sa utos ng Diyos, ay sa gayon ay pararangalan ang kapapahan ng higit kaysa sa Diyos. Ang mga salitang ito ay hindi simpleng hula, ito ay larawan ng isang darating na sandali sa kasaysayan. Isang sandali kung kailan ang buong mundo ay haharap sa isang tahimik ngunit matinding desisyon. Hindi ito mangyayari sa isang iglap. Ito ay unti-unting lalapit, unti-unting lilinaw. At kapag dumating ang sandaling iyon, ang tanong ay hindi na magiging theoretical. Ito ay magiging personal. Marca da besta, o selo de Deus. At ang bawat puso ay kailangang sumagot. Ang kasaysayan ng mundo ay tila gumagalaw sa katahimikan, ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon ay may isang dakilang tunggalian na patuloy na lumalalim. Hindi ito agad nakikita ng karamihan, ngunit ayon sa mga babala ng propesiya, ang labanan sa huling panahon ay hindi magiging laban ng mga espada o hukbo. Ito ay magiging laban ng katapatan sa Diyos. Sa puso ng tunggaliang ito ay isang kautusan, hindi lamang isang kautusan sa maraming utos. Ito ang utos na malinaw na tumutukoy kung sino ang may lalang. Ito ang utos na nagsisilbing tanda ng kanyang autoridad. Ang ikaapat na utos. Sa loob ng maraming siglo, tila nakalimutan ng mundo ang lalim ng kahulugan nito. Ngunit sa mga pahina ng propesya, malinaw na ipinakita na ang utos na ito ay muling lilitaw sa sentro ng huling krisis. Hindi dahil sa kapritsyo ng tao, kundi dahil ito ang utos na pinakadirektang hinamon ng kapangyarihan ng lupa.
Sa kanyang aklat na Ang Malaking Tunggalian, isinulat ni Ellen White, ang Sabat ang magiging dakilang pagsubok ng katapatan sapagkat ito ang bahaging katotohanan na lalong pinagtatalunan. Sa mga salitang ito, ipinakita ang espiritual na prinsipyo na matagal nang umiiral. Kapag ang isang bahagi ng katotohanan ang pinaka-tinututulan, doon nasusukat ang tunay na katapatan. Madaling sumunod kapag walang pagsubok. Madaling sumunod kapag walang kapalit. Ngunit kapag ang pagsunod ay nagdadala ng panganib, ng pagtanggi ng mundo at ng paglayo sa popular na daloy ng lipunan, doon nagiging malinaw ang tunay na paninindigan ng puso. Ang Sabat ay hindi lamang araw ng pahinga. Ito ay alaala ng paglikha. Ito ay paalala na ang Diyos ang may lalang ng langit at lupa. Ito rin ang tanda ng kanyang pamamahala. Sa mga patriarka at propeta, ipinaliwanag ni Ellen White, ang Sabat ay ibinigay sa buong sangkatauhan bilang isang alaala ng paglikha. Ang kahulugan nito ay higit pa sa isang tradisyon ng isang bayan. Ito ay ibinigay sa buong sangkatauhan. Ito ay paalala na ang buhay ay hindi nagmula sa pagkakataon, kundi sa kamay ng may lalang. At sa huling krisis ng kasaysayan, ang alaala ng paglikha na ito ay magiging sentro ng isang pandaigdigang pagsubok. Hindi dahil pinili ito ng tao, kundi dahil ang kapangyarihang tumututol sa Diyos ay matagal nang nagsikap na baguhin ito. Sa parehong aklat na Ang Malaking Tunggalian, muling nagbabala si Ellen White. Ang tanda o tatak ng Diyos ay inihahayag sa pangingilin ng ikapitong araw ng Sabat. Sa isang iglap, ang usaping tila maliit ay nagiging napakalaki. Ang tanong ay hindi na lamang kung aling araw ang pipiliin. Ang tanong ay kung kaninong autoridad ang kikilalanin. Sa harap ng tahimik ngunit papalapit na krisis, dalawang landas ang unti-unting naghihiwalay. Ang landas ng pagsunod sa Diyos at ang landas ng pagsunod sa kapangyarihan ng tao. At sa paglipas ng panahon, ang paghihiwalay na ito ay magiging malinaw sa buong mundo. Sa paglipas ng mga siglo, ang tunggalian tungkol sa autoridad ng Diyos ay hindi kailanman tunay na nawala. Ito ay nagbago lamang ng anyo. Minsan ito ay lumitaw sa mga digmaan ng mga kaharian, minsan sa mga utos ng mga hari. Ngunit sa likod ng bawat yugto ng kasaysayan, iisang tanong ang patuloy na bumabalik. Sino ang may karapatang mag-utos sa budhi ng tao? Ang kasaysayan ng relihiyon ay naglalaman ng isang tahimik ngunit makapangyarihang pagbabago. Isang pagbabago na unti-unting tinanggap ng mundo, ngunit may malalim na implikasyon sa huling krisis. Ang pagbabago ng araw ng pagsamba. Hindi ito naganap sa isang araw. Hindi rin ito ipinahayag sa isang utos na agad tinanggap ng lahat. Ito ay dumaan sa mahabang proseso ng impluensiya, tradisyon at autoridad ng mga institusyon. Ngunit sa pananaw ng propesiya, ang pagbabagong ito ay may kahulugan na higit pa sa kasaysayan. Ito ay tanda ng isang kapangyarihang nag-angkin ng karapatan na baguhin ang kautusan ng Diyos. Sa kanyang aklat na Ang Malaking Tunggalian, malinaw na inilarawan ni Ellen White ang usaping ito. Tinangka ng kapapahan na baguhin ang batas ng Diyos. Ang pangalawang utos na nagbabawal sa pagsamba sa mga imahen ay inalis na sa batas at ang ikaapat na utos ay binago upang pahintulutan ang pangingilin ng una sa halip na ang ikapitong araw bilang Sabat. Sa mga salitang ito, hindi lamang inilalarawan ang isang teolohikal na debate. Ito ay paglalarawan ng isang makasaysayang pangyayari na nagkaroon ng malawak na epekto sa buong Kristyanismo. Ang araw na itinakda sa banal na kautusan, ang ikapitong araw, ay unti-unting napalitan sa maraming bahagi ng mundo ng unang araw ng linggo. Para sa marami, ito ay naging simpleng tradisyon. Para sa iba, ito ay naging bahagi ng relihiyosong kultura. Ngunit ayon sa babala ng propesya, darating ang panahon na ang usaping ito ay hindi na mananatiling tahimik. Ito ay muling ilalagay sa harap ng buong mundo. Sa Ang Malaking Tunggalian,
Muli pang isinulat ni Ellen White, ang pangingilin ng mga protestante sa linggo ay isang pagpupugay na kanilang ibinibigay sa kabila ng kanilang mga kasalanan sa autoridad ng simbahang Katoliko. Ang mga salitang ito ay nagbubukas ng mas malalim na dimensyon ng issue. Ang tanong ay hindi lamang kung anong araw ang sinusunod. Ang tanong ay kung saan nagmumula ang autoridad. Sa isang panig ay ang kautusan ng Diyos, nakasulat sa kasulatan. Sa kabilang panig ay ang tradisyong ipinakilala ng kapangyarihan ng tao. Sa kasalukuyan, marami ang hindi nakikita ang bigat ng pagkakaibang ito. Ang mundo ay patuloy sa kanyang abalang ritmo. Ang mga lungsod ay maingay. Ang buhay ay puno ng gawain at aliwan. Ngunit sa likod ng pang-araw-araw na buhay, ang propesiya ay nagpapahiwatig ng isang darating na sandali. Isang sandali kung kailan ang mundo ay mapipilitang harapin ang pinagmulan ng kanyang pagsamba. At sa sandaling iyon, ang matagal nang nakatagong tanong ay muling lilitaw. Kanino tayo susunod? Sa utos ng may lalang o sa kapangyarihang nagbago nito? Sa mga pahina ng propesya, ang huling krisis ng mundo ay hindi inilalarawan bilang biglaang kaguluhan lamang. Ito ay inilalarawan bilang isang unti-unting paglapit ng isang sandali ng desisyon. Habang ang kasaysayan ay patuloy na umuusad, ang mga puwersa ng mundo ay dahan-dahang naghahanda ng isang kalagayan kung saan ang budhi ng tao ay muling magiging larangan ng tunggalian. Ang sentro ng krisis na ito ay hindi simpleng relihiyosong pagkakaiba. Ito ay autoridad laban sa autoridad. Ang kautusan ng Diyos laban sa mga kautusan ng tao. Sa kanyang aklat na Ang Malaking Tunggalian, ipinakita ni Ellen White na darating ang panahon na ang usapin ng araw ng pagsamba ay hindi na lamang magiging tradisyon, kundi isang bagay na ipatutupad ng kapangyarihan ng batas. Isinulat niya, kapag ang pangingilin ng linggo ay ipinatupad ng batas at ang mundo ay maliwanagan tungkol sa obligasyon ng tunay na sabat, kung gayon sino mang lumabag sa utos ng Diyos, ay sa gayon ay pararangalan ang kapapahan ng higit kaysa sa Diyos. Ang mga salitang ito ay naglalarawan ng isang sandali kung kailan ang buong mundo ay haharap sa malinaw na liwanag ng katotohanan. Hindi na ito magiging usapin ng kamangmangan. Hindi na rin ito simpleng kaugalian ng lipunan. Ito ay magiging malinaw na pagpili. Sa sandaling iyon, ang bawat tao ay magkakaroon ng kaalaman tungkol sa tunay na sabat ng Diyos. Ang mensahe tungkol sa kautusan ng may lalang ay ipahahayag sa buong mundo. Ang Biblia ay nagsalita tungkol dito sa Apokalipsis 14:7. Matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya sapagkat dumating na ang oras ng Kaniyang paghatol. At sambahin ninyo siya na gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Ang panawagang ito ay hindi lamang paanyaya sa pagsamba. Ito ay paalala ng paglikha. At ang paglikha ay tuwirang nauugnay sa Sabath, ang araw na ibinigay ng Diyos bilang alaala ng kanyang gawa. Sa harap ng liwanag na ito, ang pagpili ng sangkatauhan ay magiging malinaw. Sa parehong aklat na Ang Malaking Tunggalian, ipinaliwanag ni Ellen White ang kahulugan ng sandaling iyon. Ang Sabat ang magiging malaking pagsubok ng katapatan sapagkat ito ang punto ng katotohanan na lalong pinagtatalunan. Ang pagsubok ay hindi magiging tungkol sa damdamin, hindi rin tungkol sa tradisyon ng pamilya. Ito ay magiging tungkol sa katapatan sa ipinahayag na kautusan ng Diyos. Sa sandaling ipatupad ng kapangyarihan ng lupa ang isang araw ng pagsamba na taliwas sa utos ng may lalang, ang tahimik na paghihiwalay ng sangkatauhan ay magsisimula. Ang ilan ay pipiliin ang kaginhawaan ng pagsunod sa mundo. Ang iba naman ay pipiliin ang katapatan sa Diyos. At sa gitna ng dalawang landas na ito, ang budhi ng bawat tao ay magiging lugar ng pinakamahalagang desisyon ng kasaysayan. Ang mundo ay patuloy na umiikot sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Mga lungsod na maliwanag sa gabi, mga kalsadang puno ng ingay, mga isip na abala sa trabaho, sa plano, sa hinaharap.
Ngunit ayon sa babala ng propesiya, habang ang mundo ay nagiging mas abala, ang isang dakilang krisis ay tahimik na papalapit. Hindi ito agad mapapansin ng marami. Ang mga pagbabago ay darating ng dahan-dahan, mga batas na tila praktikal, mga panukalang tila para sa kaayusan ng lipunan, mga panawagan para sa pagkakaisa ng relihiyon at estado upang harapin ang mga krisis ng mundo. Sa paningin ng marami, ito ay tila makatuwiran. Ngunit sa pananaw ng propesya, ito ang mga hakbang na maghahanda sa huling pagsubok ng katapatan. Ipinakita ni Ellen White sa Ang Malaking Tunggalian na ang mundo ay darating sa isang sandali kung kailan ang relihiyosong kapangyarihan at kapangyarihang sibil ay magsasama upang ipatupad ang isang anyo ng pagsamba. Hindi ito mangyayari sa isang iglap. Ito ay bubuo sa pamamagitan ng impluwensiya, sa pamamagitan ng takot sa kaguluhan, sa pamamagitan ng hangarin ng mga lider na makahanap ng solusyon sa mga krisis ng mundo. Habang lumalalim ang mga problema ng lipunan, mga sakuna, kaguluhan, pagkalito sa moralidad, ang mundo ay magsisimulang maghanap ng isang espiritual na sagot. Isang paraan upang maibalik ang kaayusan. Isang paraan upang pag-isahin ang mga tao. At sa paghahanap na iyon, ang ideya ng isang pangkalahatang araw ng pagsamba ay unti-unting lalakas. Sa mga mata ng marami, ito ay magiging simbolo ng pagkakaisa. Ngunit ayon sa babala ng propesya, sa sandaling ito ay ipatupad sa pamamagitan ng batas. Ang isang malalim na espiritual na linya ay iguguhit sa buong mundo. Hindi ito agad mauunawaan ng lahat. Marami ang susunod dahil sa presyo ng lipunan. Marami ang susunod dahil sa takot na mawalan ng seguridad. Marami ang susunod dahil sa paniniwalang ito ay para sa kapakanan ng kapayapaan ng mundo. Ngunit sa likod ng mga desisyong iyon ay may mas malalim na realidad. Ang budhi ng tao ay sinusubok, hindi sa pamamagitan ng digmaan, kundi sa pamamagitan ng pagsunod. Sa sandaling iyon, ang tanong na matagal nang ipinakita sa mga pahina ng propesya ay magiging malinaw sa bawat kaluluwa. Kanino nabibilang ang aking katapatan? Sa may lalang na nagbigay ng kanyang kautusan o sa mga kapangyarihang nagtatangkang baguhin ito? At habang ang mundo ay patuloy na gumagalaw sa kanyang abalang ritmo, ang sandaling iyon ay papalapit, tahimik, ngunit hindi mapipigilan. Habang ang krisis ay papalapit, ang propesiya ay naglalarawan ng isa pang mahalagang katotohanan. Ang Diyos ay hindi kailanman nag-iiwan ng mundo na walang babala. Bago dumating ang sandali ng desisyon, ang liwanag ng katotohanan ay ipahahayag sa buong lupa. Hindi ito magiging tahimik. Hindi ito mananatiling nakatago. Ang mensahe ay dadaloy sa bawat bansa, bawat wika, bawat bayan. Ito ang huling paanyaya ng langit bago ang pagsasara ng kasaysayan. Sa aklat ng Apokalipsis, ang mensaheng ito ay inilalarawan bilang tinig ng mga anghel na lumilipad sa gitna ng langit, mga mensaheng dinisenyo upang ihanda ang sangkatauhan sa nalalapit na paghuhukom. Ang unang mensahe ay tumatawag sa mundo na bumalik sa tunay na pagsamba sa may lalang. Ang ikalawang mensahe ay nagbababala tungkol sa espiritual na pagkalito ng relihiyosong sistema ng mundo. At ang ikatlong mensahe ay nagbibigay ng pinakamabigat na babala, isang babala laban sa pagtanggap sa marka ng kapangyarihang tutol sa Diyos. Sa mga pahina ng mga isinulat ni Ellen White, ipinakita na ang mga mensaheng ito ay hindi lamang teorya ng propesya. Ito ay magiging isang pandaigdigang kilusan ng pagpapahayag ng katotohanan. Ang mensahe tungkol sa kautusan ng Diyos. Ang mensahe tungkol sa tunay na sabath. Ang mensahe tungkol sa nalalapit na paghuhukom. Sa maraming bahagi ng mundo, ang mga salitang ito ay tatanggapin na may kagalakan. Ngunit sa iba, ito ay sasalubungin ng pagtutol. Ang liwanag ng katotohanan ay palaging naghahati ng landas. Ang ilan ay lalapit dito, ang iba ay lalayo. Habang ang mensaheng ito ay kumakalat sa buong mundo, ang mga tao ay haharap sa isang malinaw na pagpili.
hindi na ito magiging usapin ng tradisyon o nakasanayan. Ito ay magiging usapin ng katotohanan na ipinahayag sa liwanag. Ang ilan ay pipiliing sundin ang Diyos kahit na ito ay magdala ng pag-uusig. Ang iba naman ay pipiliing manatili sa landas na tinanggap ng karamihan. At habang ang mensaheng ito ay patuloy na ipinahahayag, isang tahimik ngunit malinaw na paghahati ang magsisimula sa sangkatauhan. Hindi ayon sa bansa, hindi ayon sa wika, hindi ayon sa kultura, kundi ayon sa tugon ng bawat puso sa tinig ng katotohanan. Sa sandaling iyon, ang mundo ay haharap sa isang espiritual na sandali na hindi pa kailanman naranasan sa kasaysayan. Isang sandali kung kailan ang liwanag ng langit ay ganap na sisikat sa ibabaw ng lupa. At sa liwanag na iyon, ang bawat kaluluwa ay kailangang pumili kung saan siya tatayo. Habang ang mensahe ng babala ay lumalaganap sa buong mundo, isa pang katotohanan ang unti-unting mahahayag. Ang tunay na tunggalian ay hindi lamang panlabas. Ito ay nagaganap sa loob ng puso ng tao. Ang mga propesiya ay hindi lamang nagsasalita tungkol sa mga kapangyarihan, batas at pandaigdigang kilusan. Nagsasalita rin sila tungkol sa budhi, sapagkat sa huling krisis, ang bawat tao ay haharap sa isang sandali ng personal na desisyon. Hindi ito tungkol sa kung ano ang ginagawa ng karamihan. Hindi rin tungkol sa kung ano ang popular. Ito ay tungkol sa kung ano ang kinikilala ng puso bilang autoridad. Sa kanyang aklat na mga patotoo para sa iglesia, nagbigay ng isang matinding babala si Ellen White tungkol sa sandaling ito. Walang iba kundi ang mga nagpatibay ng kanilang isipan gamit ang mga katotohanan ng Biblia ang makakaligtas sa huling malaking tunggalian. Ang mga salitang ito ay naglalantad ng isang mahalagang prinsipyo ng huling panahon. Ang krisis ay hindi malalampasan sa pamamagitan ng emosyon lamang, hindi rin sa pamamagitan ng tradisyon. Ito ay malalampasan lamang ng mga taong ang isip ay pinatatag ng katotohanan ng salita ng Diyos. Sa panahon ng kapayapaan, maraming tao ang nag-aakalang matatag ang kanilang pananampalataya. Ngunit kapag ang presyo ng mundo ay dumating, kapag ang pagsunod sa Diyos ay may kasamang panganib, doon nasusubok ang lalim ng paninindigan. Sa mga isinulat ni Ellen White, ipinakita na darating ang panahon na ang pagsunod sa kautusan ng Diyos ay maaaring magdala ng pagkawala ng kabuhayan, pagtanggi ng lipunan at maging pag-uusig. Ngunit sa gitna ng mga pagsubok na iyon, ang Diyos ay magkakaroon ng isang bayan na mananatiling tapat. Sa ang malaking tunggalian, inilarawan niya ang kanilang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng mga salitang hinango mula sa Apokalipsis 14:32. Narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Ito ang magiging tanda ng bayan ng Diyos sa huling panahon, hindi ang kanilang kapangyarihan, hindi ang kanilang bilang, kundi ang kanilang katapatan. Sa isang mundo na lalong lumalayo sa kautusan ng mailalang, mayroong mga kaluluwang pipiliin ang landas ng pagsunod kahit na ito ay magdala ng kahirapan. Ang kanilang lakas ay hindi manggagaling sa sarili. Ito ay manggagaling sa pananampalataya kay Kristo. Habang ang krisis ay lumalalim, ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang grupo ay magiging mas malinaw. Sa isang panig ay ang mga sumusunod sa mga utos ng tao. Sa kabilang panig ay ang mga sumusunod sa kautusan ng Diyos. At sa gitna ng tahimik na tunggaliang ito, ang kasaysayan ng mundo ay papalapit sa sandali ng paghuhukom. Habang ang mundo ay papalapit sa huling yugto ng kasaysayan, isa pang dimensyon ng propesya ang nagiging malinaw. Ang isyu ng marka ng hayop ay hindi lamang panlabas na pagsunod. Ito ay may kinalaman sa isip at sa gawa. Ang Apokalipsis ay gumagamit ng dalawang simbolo na may malalim na kahulugan, ang noo at ang kamay. Ang noo ay kumakatawan sa paniniwala. Ang kamay ay kumakatawan sa gawa. Sa huling krisis, ang sangkatauhan ay haharap sa isang sistema na maglalagay ng presyon sa parehong bahagi ng buhay ng tao, ang paniniwala at ang kabuhayan.
Ang ilan ay tatanggap sa paniniwala. Ang iba ay susunod dahil sa pangangailangan. Sa kanyang aklat na mga patotoo para sa iglesia, ipinaliwanag ni Ellen White ang espiritual na kahulugan ng sandaling ito. Ang marka ng halimaw ay eksakto kung ano ang ipinahayag dito. Sa maikling pangungusap na ito, ipinakita na ang babala ng propesya ay hindi isang simbolong walang laman. Ito ay isang tunay na karanasan na haharapin ng mundo. Habang ang mga batas ay ipatutupad, ang presyon ay unti-unting tataas, hindi agad sa pamamagitan ng karahasan. Sa simula, ito ay darating sa pamamagitan ng limitasyon. Limitasyon sa kabuhayan. Limitasyon sa pakikilahok sa lipunan. Ang Apokalipsis ay naglalarawan ng isang sandali kung kailan ang mga hindi susunod sa sistema ay hindi makakabili o makakabenta. Sa ang malaking tunggalian, ipinaliwanag ni Ellen White ang magiging epekto nito sa mga tapat sa Diyos. Habang papalapit ang bagyo, isang malaking uri na nagpahayag ng pananampalataya sa mensahe ng ikatlong anghel ang iniiwan ang kanilang posisyon at sumasali sa hanay ng oposisyon. Ang mga salitang ito ay naglalarawan ng isang malungkot na realidad. Sa oras ng tunay na pagsubok, hindi lahat ng nag-angking naniniwala ay mananatiling matatag. Kapag ang presyo ng mundo ay tumindi, kapag ang kabuhayan, seguridad at katayuan ay nasa panganib, marami ang pipiliing sumunod sa sistema ng mundo. Ngunit sa kabilang panig, may mga kaluluwang pipiliin ang katapatan kahit na sila ay mawalan ng lahat, hindi dahil sa kanilang lakas, kundi dahil sa kanilang pagtitiwala sa Diyos. Habang ang krisis ay lumalalim, ang dalawang landas ay magiging ganap na malinaw, ang landas ng kompromiso at ang landas ng katapatan. At sa sandaling iyon, ang tanong ng marka ng hayop ay hindi na magiging teorya ng propesya. Ito ay magiging personal na desisyon ng bawat tao sa lupa. Habang ang krisis ay lumalalim, ang propesiya ay naglalarawan ng isa pang mahalagang sandali sa kasaysayan ng mundo. Ang sandali kung kailan ang bayan ng Diyos ay tatatakan. Ito ang kabaligtaran ng marka ng hayop. Habang ang isang sistema ay naglalagay ng tanda ng pagsunod sa kapangyarihan ng tao, ang Diyos naman ay naglalagay ng kanyang sariling tanda sa mga nananatiling tapat sa Kanya. Ngunit ang tatak na ito ay hindi nakikita ng mata ng tao. Ito ay hindi inilalagay sa pamamagitan ng ritual. Ito ay hindi rin ipinapataw ng isang organisasyon. Ito ay inilalagay ng Diyos mismo sa mga pusong lubos na nakatalaga sa Kanya, sa Kanyang aklat na mga patotoo. Para sa iglesia, ipinaliwanag ni Ellen White ang kahulugan ng tatak na ito. Ang tatak ng Diyos ay hindi kailanman ilalagay sa noo ng isang maruming lalaki o babae. Sa mga salitang ito, ipinakita ang isang mahalagang katotohanan. Ang tatak ng Diyos ay hindi lamang tungkol sa panlabas na pagsunod. Ito ay tungkol sa karakter. Ito ay tungkol sa pagbabago ng puso. Ang noo na binanggit sa propesiya ay kumakatawan sa isip, ang lugar kung saan ginagawa ang mga desisyon, kung saan hinuhubog ang paniniwala kapag ang katotohanan ng Diyos ay naging bahagi ng buhay ng isang tao. Kapag ang kanyang budhi ay ganap na sumuko sa kalooban ng may lalang, doon inilalagay ang tatak na ito. Sa isa pang pahayag sa mga patotoo para sa iglesia, isinulat ni Ellen White, sa sandaling matatakan ang mga tao ng Diyos sa kanilang mga noo. Hindi ito anumang tatak o marka na makikita, kundi isang pagtanggap sa katotohanan, kapwa sa intelektual at espiritual na aspeto. Ang mga salitang ito ay naglalarawan ng isang malalim na espiritual na karanasan. Ang tatak ng Diyos ay isang panloob na katatagan, isang makalagayan ng puso na hindi na matitinag. Kapag ang isang tao ay umabot sa puntong iyon, kapag ang kanyang pananampalataya ay ganap ng nakaugat sa katotohanan, hindi na siya matitinag ng presyon ng mundo, hindi ng pagbabanta, hindi ng pagkawala, hindi ng pag-uusig. Habang ang mundo ay papalapit sa huling krisis, ang Diyos ay tahimik na naghahanda ng isang bayan. Isang bayan na ang katapatan ay hindi nakabatay sa damdamin, hindi rin sa tradisyon,
kundi sa isang malalim na pagkakakilala sa katotohanan ng kanyang salita. At sa sandaling ang gawaing ito ay matapos, kapag ang mga lingkod ng Diyos ay natatakan, ang kasaysayan ng mundo ay papasok sa huling yugto nito. Habang ang tatak ng Diyos ay inilalagay sa kanyang bayan, ang mundo naman ay papalapit sa isa pang sandali na inilarawan ng propesya, ang pagsasara ng panahon ng biyaya. Ito ay isang sandali na halos hindi napapansin ng mundo. Walang trumpeta na tutunog sa mga lungsod, walang anunsyo sa mga kapulungan ng mga bansa. Ngunit sa langit, isang mahalagang yugto ng kasaysayan ang matatapos. Ang gawain ng pamamagitan ni Kristo sa santuwaryo sa langit ay darating sa wakas. Sa kanyang aklat na Ang Malaking Tunggalian, inilarawan ni Ellen White ang sandaling ito sa mga salitang hinango mula sa Apokalipsis. Ang liko ay magpakaliko pa, at ang marumi ay magpakarumi pa, at ang matuwid ay magpakatuwid pa, at ang banal ay magpakabanal pa. Ang mga salitang ito ay naglalarawan ng isang desisyon na hindi na mababago. Sa sandaling iyon, ang kapalaran ng bawat kaluluwa ay magiging tiyak. Ang mga piniling sumunod sa Diyos ay mananatiling sa Kanya. Ang mga piniling sumunod sa sistema ng mundo ay mananatili sa landas na iyon. Pagkatapos ng sandaling ito, wala nang pagkakataon para sa pagbabago ng desisyon. Sa Ang Malaking Tunggalian, ipinaliwanag ni Ellen White ang bigat ng pangyayaring ito. Kapag natapos na ang gawain ng paghatol sa investigasyon, ang kapalaran ng lahat ay napagpasyahan na, buhay man o kamatayan. Ito ang isa sa pinakatahimik ngunit pinakamatinding sandali sa kasaysayan ng sangkatauhan. Habang ang mga tao sa lupa ay patuloy sa kanilang mga gawain, sa negosyo, sa paglalakbay, sa mga plano ng buhay, sa langit ay matatapos ang huling pahina ng paghuhukom. Ang mga pangalan ay nasuri, ang mga desisyon ng puso ay naitala, at ang hatol ay natatakan. Pagkatapos nito, ang mundo ay papasok sa panahon na matagal nang ipinakita sa propesiya, isang panahon ng kaguluhan na hindi pa kailanman naranasan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang mga tinatakan ng Diyos ay mananatiling nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Hindi dahil sila ay malakas, kundi dahil sila ay nanatiling tapat. Habang ang panahon ng biyaya ay nagsasara, ang tahimik na paghihiwalay ng sangkatauhan ay magiging ganap, at ang kasaysayan ng mundo ay papasok sa huling kabanata nito. Pagkatapos ng pagsasara ng panahon ng biyaya, ang mundo ay papasok sa isang yugto na matagal nang ipinakita sa mga pahina ng propesiya, isang panahon ng kaguluhan na hindi pa kailanman naranasan sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa sandaling iyon, ang pagitan ng langit at lupa ay tila lalong magiging malinaw. Ang Espiritu ng Diyos na matagal nang nakikiusap sa budhi ng tao ay hindi napipigil sa mga puwersa ng kasamaan na matagal nang kumikilos sa mundo. Ang sangkatauhan ay aanihin ang bunga ng mga pagpiling ginawa nito. Sa Ang Malaking Tunggalian, inilalarawan ni Ellen White ang sandaling ito sa pamamagitan ng isang larawan na mabigat at seryoso. Kapag itinigil na ni Kristo ang kanyang pamamagitan sa santuwaryo, ang walang halong puot na nagbabantalaban sa mga sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan ay ibubuhos. Ito ang panahon na inilarawan sa Apokalipsis bilang pagbubuhos ng 7 huling salot. Hindi ito mga pangkaraniwang sakuna ng kalikasan. Ito ay mga hatol na ipinahihintulot ng Diyos upang ipakita ang wakas ng paghihimagsik laban sa kanyang pamamahala. Ang lupa ay makararanas ng mga pangyayari na magdudulot ng matinding takot sa mga hindi nakahanda. Ang mga sistemang pinagtitiwalaan ng mundo, ekonomiya, kapangyarihan, teknolohiya, ay hindi makapipigil sa mga pangyayaring ito. Ang mga taong tumanggap sa marka ng hayop ay magsisimulang mapagtanto na ang sistemang kanilang sinunod ay hindi makapagliligtas sa kanila mula sa darating na mga hatol. Sa Ang Malaking Tunggalian, ipinaliwanag ni Ellen White ang kalagayan ng mga tao sa panahong iyon. Nakikita ng mga tao na sila ay nalinlang,
Ang mga salitang ito ay naglalarawan ng isang sandali ng masakit na pagkaunawa. Ang mga pangako ng seguridad ay mawawala. Ang mga pangako ng kapayapaan ay guguho. At sa gitna ng kaguluhan, marami ang magsisimulang hanapin ang dahilan ng mga pangyayaring ito. Sa kabilang panig, ang bayan ng Diyos ay mananatili sa isang kakaibang kalagayan. Hindi sila maliligtas mula sa panlabas na kaguluhan ng mundo, ngunit sila ay nasa ilalim ng pangangalaga ng Diyos. Sa kanilang mga puso ay may tiwala na ang kasaysayan ay papalapit na sa wakas. Ang mga pangyayaring ito ay hindi senyales ng pagkatalo ng kabutihan. Ito ay senyales na ang dakilang tunggalian ay papalapit na sa huling resolusyon nito. At habang ang lupa ay dumaraan sa pinakamadilim na sandali ng kasaysayan, ang pagdating ng kaharian ng Diyos ay lalong nalalapit. Habang ang mundo ay dumaraan sa panahon ng matinding kaguluhan, ang propesya ay naglalarawan ng isang kakaibang karanasan na mararanasan ng bayan ng Diyos. Ito ang panahong tinatawag sa kasulatan na panahon ng matinding pagkabalisa. Ang mga pangyayari sa lupa ay magdudulot ng takot sa mga hindi nakahanda. Ngunit para sa mga nanatiling tapat sa Diyos, ang panahong ito ay magiging isang sandali ng malalim na pagsubok ng pananampalataya. Hindi dahil nag-aalinlangan sila sa Diyos, kundi dahil ang kanilang puso ay lubos na nauunawaan ang bigat ng banal na kabanalan. Sa kanyang aklat na Ang Malaking Tunggalian, inilarawan ni Ellen White ang karanasang ito. Bagamat ang bayan ng Diyos ay mapapalibutan ng mga kaaway na determinado sa kanilang pagkawasak, ang paghihirap na kanilang tinitiis ay hindi isang takot sa pag-uusig alang-alang sa katotohanan. Ang mga salitang ito ay nagpapakita ng isang mahalagang katotohanan. Ang pinakamatinding pakikibaka ng bayan ng Diyos sa panahong iyon ay hindi ang banta ng kanilang mga kaaway. Ito ay ang kanilang sariling paghahanap ng katiyakan na sila ay ganap na tinanggap ng Diyos. Habang ang mundo ay nalulubog sa kaguluhan, ang mga tapat ay mananalangin ng may lalim na hindi pa nila naranasan noon. Ang kanilang panalangin ay hindi para sa kaginhawaan, hindi rin para sa pag-iwas sa panganib. Ito ay panalangin para sa katiyakan ng kapatawaran, para sa katiyakan na ang kanilang buhay ay nasa ilalim ng biyaya ng Diyos. Sa parehong aklat na Ang Malaking Tunggalian, ipinaliwanag pa ni Ellen White, ang kanilang pinakamalaking alalahanin ay hindi para sa kanilang sarili, kundi para sa karangalan ng pangalan ng Diyos. Sa sandaling ito, ang pananampalataya ay umaabot sa pinakamalalim nitong antas. Ang mga tapat ay hindi na umaasa sa sariling lakas. Hindi rin sa kanilang sariling katuwiran. Ang kanilang tanging pag-asa ay ang awa ng Diyos. Habang ang mga puwersa ng mundo ay naghahanda upang lipulin ang mga sumusunod sa kautusan ng Diyos, ang langit ay tahimik na nagbabantay. Ang mga anghel ay nakapaligid sa bayan ng Diyos. Ang kanilang mga panalangin ay umaabot sa trono ng langit. At sa gitna ng pinakamadilim na sandali ng kasaysayan ng lupa, ang Diyos ay hindi nakalimot sa kanyang mga lingkod. Ang kanilang pagsubok ay hindi magtatagal magpakailanman, sapagkat ang wakas ng dakilang tunggalian ay nalalapit na. Habang ang lupa ay dumaraan sa pinakamadilim na sandali ng kasaysayan nito, ang propesiya ay naglalarawan ng isang pangyayaring magwawakas sa mahabang tunggalian sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. Ang pagdating ni Kristo, hindi ito magiging lihim, hindi ito magiging tahimik, ito ay magiging pangyayaring makikita ng buong mundo. Ang mga kapangyarihan ng lupa ay maaaring nagtatag ng kanilang mga sistema. Ang mga batas ng tao ay maaaring ipinatupad. Ngunit ang huling salita sa kasaysayan ay hindi pag-aari ng mga kaharian ng lupa. Ito ay pag-aari ng langit. Sa kanyang aklat na Ang Malaking Tunggalian, inilalarawan ni Ellen White ang sandaling ito sa mga salitang puno ng kadakilaan. Di nagtagal ay lumitaw sa silangan ang isang maliit na itim na ulap, halos kalahati ng laki ng kamay ng isang tao. Sa simula, ito ay tila maliit sa paningin ng mundo. Ngunit habang
Ito ay papalapit, ang ulap ay lalong lumalaki at lumiliwanag. Ito ang tanda ng pagbabalik ng hari ng mga hari. Habang ang ulap ay lumalapit, ang kalangitan ay mapupuno ng liwanag at kaluwalhatian. Ang mga anghel ng Diyos ay sasama sa pagbabalik ni Kristo. Ang mga tapat na naghihintay sa Kanya ay makakakita sa sandaling kanilang inaasam sa loob ng mahabang panahon. Sa parehong aklat na ang malaking tunggalian, isinulat ni Ellen White, ang hari ng mga hari ay bababa sa ibabaw ng ulap, nababalot ng nagliliyab na apoy, para sa mga tumanggap sa marka ng hayop at tumanggi sa liwanag ng katotohanan. Ang sandaling ito ay magiging sandali ng takot. Ang mga kapangyarihang kanilang pinagkatiwalaan ay hindi makapagliligtas sa kanila. Ang mga sistema ng lupa ay hindi makapipigil sa pagdating ng hari ng langit. Ngunit para sa mga nanatiling tapat sa Diyos, ito ang sandali ng kagalakan. Ang kanilang mga panalangin ay sinagot, ang kanilang paghihintay ay natapos. Ang kanilang katapatan ay hindi nawalan ng kabuluhan. Sa sandaling iyon, ang mga tapat ay titingala sa langit at sasabihin ang mga salitang matagal nang ipinahayag ng propeta. Narito, ito ang ating Diyos. Hinintay natin siya at ililigtas niya tayo. Ang mga salitang ito ay hindi lamang pahayag ng kagalakan. Ito ay pahayag ng tagumpay, ng katapatan. Ang dakilang tunggalian na nagsimula sa langit ay darating sa wakas, at ang kaharian ng Diyos ay itatatag magpakailanman. Sa pagdating ni Kristo, ang kasaysayan ng lupa ay papasok sa isang bagong yugto, isang yugto na matagal nang ipinakita sa mga pahina ng propesya. Ang mga kapangyarihan ng kasamaan na naghari sa mundo sa loob ng maraming siglo ay mawawalan ng kapangyarihan. Ang mga sistema na nagtangkang palitan ang kautusan ng Diyos ay guguho sa harap ng kaluwalhatian ng hari ng langit. Ngunit ang kwento ng dakilang tunggalian ay hindi nagtatapos sa sandaling iyon lamang. May isa pang yugto na darating. Isang panahon kung kailan ang mga tapat na tinubos ay makikita ang katarungan ng Diyos na ganap na nahayag. Sa kanyang aklat na ang malaking tunggalian, ipinaliwanag ni Ellen White ang kahulugan ng yugtong ito. Sa loob ng 1,000 taon sa pagitan ng una at pangalawang pagkabuhay na maguli, magaganap ang paghuhukom sa masasama. Ito ang panahong madalas tawagin sa kasulatan bilang milenyo, ang 1,000 taon na yugto kung kailan ang mga tinubos ay makakasama ni Kristo. Sa panahong ito, ang mga tanong ng kasaysayan ay magkakaroon ng sagot. Ang mga pangyayaring tila hindi maunawaan sa lupa ay magiging malinaw sa liwanag ng langit. Ang katarungan ng Diyos ay makikita ng buong sansinukob. Sa parehong aklat na ang malaking tunggalian, isinulat ni Ellen White, kaysa ni Kristo, hinahatulan nila ang masasama. Ang mga salitang ito ay hindi nangangahulugan na ang mga tinubos ang magtatakda ng hatol. Ang hatol ng Diyos ay matuwid at ganap na. Ngunit sa panahong ito, ang mga tala ng kasaysayan ay bubuksan. Ang mga desisyon ng bawat kaluluwa ay makikita. Ang buong sansinukob ay mauunawaan kung bakit ang bawat hatol ay makatarungan. Sa loob ng mahabang panahon ng kasaysayan, maraming tao ang nagtanong kung bakit pinahintulutan ng Diyos ang kasamaan. Bakit may pagdurusa? Bakit may paghihimagsik laban sa kanyang pamamahala? Sa milenyong ito, ang lahat ng tanong na iyon ay magkakaroon ng malinaw na sagot. Ang katarungan ng Diyos ay makikita ng lahat. At kapag ang panahong iyon ay matapos, ang huling yugto ng dakilang tunggalian ay darating. Ang ganap na pagwawakas ng kasamaan, ang pagpapanumbalik ng sansinukob sa ganap na kapayapaan. Pagkatapos ng milenyo, ang dakilang tunggalian ay darating sa pinakahuling yugto nito. Ang kasamaan na matagal nang nagdala ng paghihirap sa sansinukob ay haharap sa huling hatol. Ang lungsod ng Diyos ay bababa mula sa langit. Ang mga tinubos ay nasa loob nito. Sa labas, ang kasaysayan ng paghihimagsik ay haharap sa wakas. Sa kanyang aklat na ang malaking tunggalian, inilarawan ni Ellen White ang sandaling ito. Fire comes down from God out of
Heaven, ito ang sandali kung kailan ang paghihimagsik laban sa pamamahala ng Diyos ay ganap na magtatapos. Hindi ito simpleng pagkatalo ng kasamaan. Ito ay pagpapakita ng katarungan ng Diyos sa harap ng buong sansinukob. Sa loob ng mahabang panahon ng kasaysayan, si Satanas ay nagparatang laban sa karakter ng Diyos. Ipinakita niya ang pamamahala ng langit bilang hindi makatarungan. Ngunit sa sandaling ito, ang buong sansinukob ay makakakita ng katotohanan. Ang bawat nilalang ay mauunawaan na ang pamamahala ng Diyos ay matuwid, makatarungan at puno ng pag-ibig. Sa parehong aklat na ang malaking tunggalian, isinulat ni Ellen White, ang buong sansinukob ay magiging mga saksi sa kalikasan at mga bunga ng kasalanan. Ang mga salitang ito ay naglalarawan ng huling aral ng kasaysayan. Ang kasalanan ay hindi kailanman magdadala ng tunay na kalayaan. Ito ay nagdadala lamang ng pagkawasak. At sa sandaling ang apoy ng hatol ay matapos ang gawain nito, ang kasamaan ay hindi na muling lilitaw. Ang paghihimagsik ay hindi na mauulit. Ang sugat ng sansinukob ay ganap na gagaling. Sa wakas, ang layunin ng Diyos sa kasaysayan ng dakilang tunggalian ay matutupad. Sa huling pahayag sa ang malaking tunggalian, ipinakita ni Ellen White ang dakilang bunga ng prosesong ito. Ang paghihirap ay hindi na lilitaw sa ikalawang pagkakataon. Ang sansinukob ay babalik sa ganap na pagkakaisa. Ang kapayapaan ay hindi na mawawala. Ang kautusan ng Diyos ay kikilalanin ng lahat bilang pundasyon ng buhay at kaligayahan. At ang kasaysayan ng paghihimagsik ay mananatili lamang bilang paalala ng halaga ng katapatan sa may lalang. Sa wakas ng dakilang tunggalian, ang sansinukob ay makikita sa isang kalagayan na matagal nang ipinangako sa mga pahina ng kasulatan. Ang kasalanan ay wala na. Ang paghihimagsik ay tapos na. Ang sugat na nagmula sa unang pag-aalsa laban sa Diyos ay ganap ng gumaling. Ang lupa na minsang naging larangan ng labanan sa pagitan ng katotohanan at kasinungalingan ay magiging bahagi ng isang bagong nilikha, isang bagong langit, isang bagong lupa. Sa kanyang aklat na ang malaking tunggalian, inilalarawan ni Ellen White ang hinaharap na ito sa mga salitang puno ng pag-asa. Tapos na ang malaking tunggalian, wala na ang kasalanan at ang mga makasalanan. Sa sandaling ito, ang buong sansinukob ay nasa pagkakaisa. Ang lahat ng nilalang mula sa pinakamataas na anghel hanggang sa mga tinubos mula sa lupa ay magkakaisa sa pagkilala sa katarungan at kabutihan ng Diyos. Ang tanong tungkol sa kanyang pamamahala ay wala na. Ang mga paratang laban sa kanyang karakter ay tuluyang naglaho. Sa parehong aklat, isinulat pa ni Ellen White, malinis ang buong sansinukob. Ang mga salitang ito ay naglalarawan ng isang realidad na hindi pa kailanman naranasan ng mundo mula nang pumasok ang kasalanan. Isang sansinukob na walang takot, walang sakit, walang kamatayan. Ang mga tinubos ay mabubuhay sa presensya ng Diyos. Ang dating lupa na nasira ng kasalanan ay magiging tahanan ng kapayapaan at kagalakan. Ang kautusan ng Diyos, ang parehong kautusan na naging sentro ng dakilang tunggalian, ay kikilalanin ng buong sansinukob bilang pundasyon ng kalayaan at kaligayahan. Ang Sabat na minsang naging pagsubok ng katapatan ay magiging araw ng kagalakan sa bagong nilikha. Sa bagong lupa, ang sangkatauhan ay mabubuhay sa perpektong pagkakaisa sa may lalang. Ang mga sugat ng nakaraan ay mapapalitan ng kagalakan. Ang mga luha ay mapapalitan ng kapayapaan. At ang kasaysayan ng dakilang tunggalian ay mananatili bilang isang alaala ng kung ano ang nangyayari kapag ang mga nilalang ay lumayo sa kautusan ng Diyos at ng kung paano ang kanyang pag-ibig ay nagdala ng ganap na tagumpay. Sa wakas, ang buong sansinukob ay magpahayag ng isang-iisang katotohanan. Ang Diyos ay matuwid, ang kanyang pamamahala ay pag-ibig, at ang kanyang kaharian ay magtatagal magpakailanman. Ang kasaysayan ng mundo ay hindi nagtatapos sa kaguluhan. Hindi rin ito nagtatapos sa kapahamakan. Ang huling pahina ng kasaysayan ay pahina ng
pagpapanumbalik. Sa buong salaysay ng dakilang tunggalian, isang tanong ang paulit-ulit na lumitaw. Sino ang tunay na karapat-dapat sundin? Ang tanong na iyon ay umalingaw-ngaw sa langit bago palikhain ng lupa. Umalingaw-ngaw ito sa Eden. Umalingaw-ngaw ito sa bawat henerasyon ng sangkatauhan at sa huling yugto ng kasaysayan, ang parehong tanong ang humarap sa buong mundo, ang marka ng hayop o ang tatak ng Diyos. Ang dalawang tanda na ito ay hindi lamang simbolo ng relihiyon. Ang mga ito ay tanda ng katapatan, tanda ng kung sino ang kinikilala ng puso bilang pinakamataas na awtoridad. Sa kanyang aklat na mga pangyayari sa mga huling araw, ipinaliwanag ni Ellen White ang kahalagahan ng panahong ito. Ang Sabat ang magiging malaking pagsubok ng katapatan. Sa loob ng mahabang panahon, ang mundong abala sa sarili nitong mga gawain ay bihirang pag-isipan ang mga bagay ng walang hanggan. Ngunit darating ang sandali kung kailan ang bawat kaluluwa ay kailangang magpasya kung kanino siya susunod. Hindi batay sa tradisyon, hindi batay sa nakasanayan, kundi batay sa liwanag ng katotohanan. Ang mga propesiya ay hindi ibinigay upang takutin ang sangkatauhan. Ibinigay ang mga ito upang ihanda ang puso, upang ang bawat tao ay magkaroon ng pagkakataong maunawaan ang kahalagahan ng kanyang mga desisyon. Sa kasaysayan ng dakilang tunggalian, ipinakita na ang tunay na isyu ay hindi kailanman simpleng panlabas na pagsunod. Ito ay pagsamba, ito ay katapatan, ito ay pag-ibig sa may lalang. Habang ang mundo ay patuloy sa kanyang mabilis na takbo, ang mga babala ng propesiya ay nananatiling tahimik ngunit malinaw. Ang kasaysayan ay patuloy na gumagalaw patungo sa sandaling iyon kung kailan ang dalawang landas ay ganap na mahihiwalay. Ang landas ng pagsunod sa Diyos at ang landas ng pagsunod sa kapangyarihan ng tao. Sa huli, ang dakilang tunggalian ay hindi lamang kwento ng mga kaharian at sistema. Ito ay kwento ng bawat puso, isang kwento ng pagpili. At ang pagpiling iyon ay mananatiling pinakamahalagang desisyon ng sangkatauhan. Ang kasaysayan ng mundo ay papalapit sa wakas nito, ngunit ang wakas na iyon ay hindi isang kwento ng pagkawasak lamang. Ito ay kwento ng paghahayag. Sa loob ng mahabang panahon, ang sangkatauhan ay nabuhay sa gitna ng isang tunggalian na hindi laging nakikita. Ang labanan sa pagitan ng katotohanan at kasinungalingan, ang labanan sa pagitan ng kautusan ng Diyos at ng awtoridad ng tao. At sa gitna ng tunggaliang iyon, isang tanong ang nanatiling nakatayo sa harap ng bawat henerasyon. Kanino nabibilang ang aking pagsamba? Sa huling yugto ng kasaysayan, ang tanong na ito ay naging malinaw sa buong mundo. Ang marka ng hayop at ang tatak ng Diyos ay naging dalawang landas na hindi na maaaring pag-isahin. Ang isa ay landas ng pagsunod sa kapangyarihan ng tao. Ang isa ay landas ng katapatan sa may lalang. Ngunit ang propesya ay hindi nagtatapos sa babala lamang. Ito ay nagtatapos sa paghahayag ng tunay na karakter ng Diyos sa harap ng buong sansinukob. Sa kanyang aklat na Patriarchs and Prophets, isinulat ni Ellen White, ang batas ng pag-ibig bilang pundasyon ng pamahalaan ng Diyos. Ang kaligayahan ng lahat ng matatalinong nilalang ay nakasalalay sa kanilang perpektong pagsang-ayon sa mga dakilang prinsipyo nito ng katuwiran. Ang mga salitang ito ang susi sa pag-unawa sa buong kasaysayan ng dakilang tunggalian. Ang kautusan ng Diyos ay hindi ibinigay bilang pasanin. Ito ay ibinigay bilang pundasyon ng buhay. Ang paghihimagsik laban dito ang nagdala ng sakit, takot at kamatayan sa mundo. Ngunit ang katapatan dito ang nagdadala ng tunay na kalayaan. Sa huling paghahayag ng kasaysayan, ang buong sansinukob ay makakakita ng katotohanan ito. Ang pamamahala ng Diyos ay hindi nakabatay sa kapangyarihan. Ito ay nakabatay sa pag-ibig. Ang kanyang kautusan ay hindi tanikala. Ito ay landas ng buhay.
At sa wakas, ang dakilang tunggalian ay nagiging isang malinaw na aral para sa lahat ng nilalang. Ang kaligayahan ng sansinukob ay matatagpuan sa napagkakaisa sa may lalang. Habang ang bagong lupa ay nagsisimula sa ilalim ng pamamahala ng Diyos, ang kwento ng mundo ay nagiging patotoo ng isang walang hanggang katotohanan. Ang katapatan ay may gantimpala, ang katotohanan ay nagtatagumpay, at ang kaharian ng Diyos ay mananatili magpakailanman.